vlog, guys, isasama ko nga lang kayo sa Taiwan. Isishare ko nga lang din sa inyo yung mga naging itinerary namin for 5 nights and 5 days, yung mga expenses namin, at yung mga travel requirements bago kayo makalabas ng bansa. Ang oras nga pala ng flight namin, guys, ay 7:05 in the morning with the flight number 5J312. Cebu Pacific po yung airline namin at nasa airport na kami ng mga bandang 4 o'clock in the morning. Sobrang haba ng pila sa may check-in, guys, at sa may immigration. So, yung 3 hours yung, guys, kahit madaling araw, kukulangin yon. So, if I were you, at least 4 hours nasa airport na kayo. Kasi, nung kami, guys, na experience namin, 1 hour kami nakapila sa may check-in counter at 1 hour kami nakapila sa may immigration. 30 minutes na lang yung allotted time namin para makakain kami ng mabilis before lumipad yung aeroplano namin. At kung ayaw yung ma-hassle, guys, at least 4 hours prior to flight, dapat nasa airport na kayo. Before you depart in Manila International Airport, make sure na okay na po yung e-travel nyo at yung passport nyo. Yung passport, guys, at least 6 months yung validity. At yung e-travel link naman, guys, ilalagay ko lang sa my description box below. So, dalawa lang po ang kailangan nyo pag lalabas kayo ng bansa. Una ay ang passport nyo at ang pangalawa ay ang e-travel pass. Our flight departed at exactly 7:05 in the morning and we arrived here in Taiyuan International Airport at 9:25 in the morning. At pag nag-arrive naman kayo dito sa may Taiyuan International Airport, arrival card at ang passport yun lang po ang kailangan nyo. Before nga pala kami lumabas dito sa may airport, guys, ng Taipei, kinuha na namin sa may clock counter yung binok namin na SIM card at EC card. Yung SIM card, guys, isa na lang yung binok namin kasi good for 7 days naman yung kinuha ko at nag-hotspot na lang sa akin yung asawa ko or parang naki-wifi na lang siya sa akin para mas tipid. Ang nabuo kasi, guys, is unlimited siya, good for 7 days. So, hindi kami nag-worry kung mauubos ba yung data or hindi at para mas makatipid na rin kami. Ilalagay ko na nga lang din sa video na to kung ano nga ba yung mga ginamit namin or yung mga binok namin sa Klook para hindi na kayo mahirapan maghanap. Dito nga sa counter na to namin nakuha yung SIM card. Actually, guys, magkabilaan yan. Nasa kabila yung kuhanan ng SIM card at nasa kabila naman yung kuhanan ng EC card. Ito nga pala yung itsura ng EC card, guys. Ayan. Sobrang useful nito kasi kahit saan pwede mo siya gamitin like MRT, bus, subway, saan pangbayad ng entrance. Para siyang debit card na niloloadan. Kahit saan sa mga restaurant, sa mga night market, ayan, pwede nyo siyang gamitin. And ito naman, guys, yung itsura ng SIM card na binok ko. And before nga pala kayo lumabas ng Taiwan, guys, at maklaim nyo yung lahat na kailangan nyo i-claim na binok nyo, don't forget na dumaan dito sa may lucky draw ng Taiwan. So, hanggang June 2025 pa to, meron kayong chance na manalo na 5,000 new Taiwan dollars or equivalent to 9,000 pesos. Bago nga pala kayo makasali dito, guys, make sure to register at least within 7 days prior to your flight. And guys, fortunately, nakakuha tayo ng 5,000 new Taiwan dollars. Yes, nanalo na po tayo ng 5,000 NTD. At ito nga pala itsura ng card, guys, na napanalunan ko. Yan, bibigyan nila sa inyo yan once na nanalo kayo. At ayan yung itsura niya. Pwede mo itong gamitin sa mga convenience stores, sa mga grocery, sa mga public transportation. Sa taxi, hindi siya pwede. At ilalagay ko lang dito kung ano nga ba yung mga cover niya. Gamit na gamit ko to kasi medyo mahal yung pamasahe ng metro dito sa may Taiwan. Unfortunately, hindi siya nanalo. At sobrang sad niya. But you can also try this one, guys, kasi mali nyo, di ba, manalo din kayo ng 5,000 new Taiwan dollars. At 1 o'clock in the afternoon, guys, nakarating na nga kami dito sa may hotel namin. Ang pangalan ng hotel namin ay N Hotel. Located siya sa may Taipei Main Station. But unfortunately, hindi kami agad nakapag-check-in kasi nililinis pa daw yung room. 3:30 yung oras ng check-in namin. Pero pwede iwanan sa kanila yung mga bagahe habang nag-aantay kayo ng check-in time. Ang ginawa namin ng asawa ko, iniwan muna namin yung mga bagahe namin sa kanila. At diretso lunch na kami and diretso gala after mag-lunch. After namin mag-lunch, guys, malapit sa hotel namin, dumiretso na kami dito sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ang makikita nyo nga pala dito sa may Chiang Kai-shek Hall ay ang sobrang laking statue ng former president nila. Ang ganda mag-relax dito, mag-antay ng time habang kayo'y nag-aantay ng mga check-in nyo. And guys, make sure to catch the changing of the guards at 3 PM kasi makikita nyo doon kung paano sila nagpapalit ng mga gwardya. And that's one of the highlight dito sa may place na to. Then after nun, dumiretso na kami mag-check-in. Siguro nakarating kami sa hotel namin ng 4 o'clock in the afternoon. Ito ang picture ng room namin, guys. May queen size bed dito, may study table, fridge, telephone,
may hanger, may security vault, then meron ding chairs dyan at television. Habang ito naman yung itsura nung CR nila. Maliit lang yung CR nila guys, pero ang ganda, ang linis. Tapos yung toilet nila guys ay parang Japanese style. May kasama nga din pala mga toiletries yan, blower ng hair, at mga towels. Nakuha nga lang pala namin itong hotel namin guys ng 9,241 New Taiwan dollars for 5 nights. O, diba? Sobrang mura niya at ang ganda ng room. Ang maganda pa sa hotel na to guys ay malapit siya sa 3 station. Ang Ximen Station, NTU Station, at ang Taipei Main Station. Nagpahinga lang kami after nun at kinagabihan o mga bandang 6 PM, dumiretso na kami dito sa may Ximending Night Market. Ang Ximending Night Market, guys, as per sa mga nabasa ko, feels like nasa Myeongdong ka daw. So, Myeongdong, Korea. Ganun yung feel niya, ganun yung vibe niya. Kasi guys, yung Ximending Night Market, it is one of the biggest night market here in Taiwan. On our second day naman guys, we woke up at 4:30 in the morning kasi kami ay pupunta naman ng Taichung. So, we use high-speed rail para lang makapunta ron. We also booked this one through Klook. Yung oras na schedule namin guys ng high-speed rail ay 6:30 in the morning, but unfortunately, hindi kami nakarating ng 6:30. Nakarating kami ng mga bandang 6:32 kasi naligaw kami sa loob ng station nila. Then, yung napagtatanungan namin, hindi sila gaanong nakakaintindi ng English. That's why medyo na-late kami. But luckily, yung staff naman nila ay near-scheduled yung oras ng departure namin ng 6:50 in the morning. So, 20 minutes difference lang. Pag mag-book nga pala kayo nito guys, make sure na meron kayong seat number kasi pag wala kayong seat number, for sure wala kayong upuan kasi lahat ng uupo dito ay para naka-reserve na lahat yung seat nila. Kami, anong nangyari sa amin, para kaming nilipat lang dun sa next schedule. So, wala kaming seat number. Pero ang sabi kasi ng staff, you can sit anywhere. But yung anywhere, guys, wala siyang anywhere. Kasi nga wala kaming reservation na seat. Siguro mga 30 minutes lang kami nakaupo. Then, after nun, after ilang station, meron na upo or meron na dumating. Then, what happened, halos buong biyahe kaming nakatayo ng asawa ko. But good thing, hindi na kami nagpa-rebook kasi sobrang mahal nung ticket nung high-speed rail. Then, after an hour, nakarating na nga kami sa Taichung Station. And, nag-taxi na nga lang kami papunta sa Zhongshe Market para hindi na rin kami maglakad sa Damakmak. Kasi marami talaga siyang lakad. Then, yung inabot naman nung rate namin ay almost 880 NTD. Pag i-convert sa atin, nasa 1,900 plus. Ganon yung presyo niya. Pero guys, convenient naman kasi siya. Hindi ka naglakad. Talagang ita-drop ko ng taxi dun sa mismong harap ng Zhongshe. Nag-arrive na pala kami ng Zhongshe Flower Market na mga bandang 8:40 in the morning. At yung price ng entrance fee dito ay 120 NTD for adult at 60 NTD naman for kids. Ito ang picture ng Zhongshe Flower Market. Pagpasok nyo, para siyang bentahan ng mga halaman. Then, pag pumasok ka na, ito nga pala makita mo, sobrang gandang mga bulaklak. Sobrang dami. May mga lavender. May mga iba't ibang klase ng mga bulaklak. It's super worth it yung layo at yung tagal ng biyahe. Kasi nga, gustong-gusto namin makikita ng lavender. Then, after namin mag-flower market, guys, dumiretso na kami sa may Chun Sui Tang. So, yung Chun Sui Tang naman, guys, sila yung pioneer ng boba milk tea. Aside dun sa boba milk tea, guys, parang na rin siyang restaurant. So, pwede kang kumain dito. Then, guys, sobrang sarap no milk tea nila dito. So, doon maraming variety na milk tea. Yung pwede mong pagpilian, pero syempre, kailangan natin itry yung pinaka-authentic or yung pinaka-original nila. Then, after namin mag-Chun Sui Tang, gusto namin pumunta ng asawa ko sa may Rainbow Village. But, hindi na pumunta doon, guys, kasi sobrang layo niya sa mismong city or sa mismong Taichung. Nasa 1 oras at kalahati or almost 2 hours yung biyahe niya via train and walk. So, train and walk yun. Pero,
Pero, sa bus, aabutin ka naman ng almost 3 hours. So, we decided not to go kasi nga, aabutin na kami ng gabi at ayaw naman namin mag-taxi kasi nga sobrang mahal. After namin mag-Chunsoy Tang, dumiretso na kami bumalik dito sa May Taipei ng mga bandang 3:30 in the afternoon. Then, pabalik ng Taipei guys, nag-high-speed rail ulit kami. 3:30 yung hours ng departure namin. Then, naka-arrive kami dito sa May Taipei ng mga bandang 4:30 in the afternoon. Pagkadating namin dito sa May Taipei, dumiretso naman kami sa Shilin Night Market. Yung Shilin Night Market nga pala guys, mas maikli siya kaysa kay Ximending Night Market at hindi siya gaano ka-lively. So, more on games at food lang yung meron dito. Unlike dun sa may Ximending, meron silang mga show. Like, merong sumasayaw sa gitna, yung mga ganun. Dito guys, wala. Dito sa may Taiwan guys, at kung kahapon ay galing kami sa may southern part ng Taiwan, ngayon naman ay pupunta tayo sa may northern part ng Taiwan. Nag-book nga pala kami ng tour package namin sa may Klook. Ilalagay ko lang dito kung ano nga ba yung na-book namin at yung price. Sa third day naman namin guys, pupunta kami sa may Yilyu Geopark, Shifen Old Street, and Shifen Waterfall. At lastly, yung Jiufen Old Street. Sa Yilyu Geopark guys, ito yung stone na gawa ng dagat. So, siguro sa kaka-low tide, high tide, low tide, high tide, nagkaroon or nag-form siya ng ganito, kaya ganito yung naging itsura niya. So, kung papansin nyo, nakapag-form na dyan ng Queen's Head, ng Dragon's Head. Tapos, yung rock niya is hindi madulas at hindi maputik. You should visit this one kasi sobrang ganda niya at ang hirap nilang i-DIY kung hindi ko kukuha sa Klook. Then, after namin mag-Yilyu Geopark, dumiretso na kami dito sa may Shifen Old Street. Dito sa may Shifen Old Street naman guys, ito yung famous na nagpapalipad ng mga lanterns. Dito nga pala guys, may Shifen Old Street, safe pong palipad ng mga lanterns kasi po yung mga dahil dito ay naka-firewall. At safe din siya sa nature kasi hindi po napupunta sa bundok yung mga pinaggamitan ng mga lanterns. Kasi parang pag nakapulot ka ng lantern guys, equivalent to ay $7 to $10 each. For us, it's a good experience kasi first time namin at naisulat din namin yung mga wishes namin dito sa lantern namin. Ito naman yung Shifen Waterfalls. Shifen Waterfalls, ito naman yung pinakamalaking falls dito sa buong Taiwan. Hindi siya pwedeng pag-swimmingan, pang picture lang talaga siya. And last but not the least, ang Jiufen Old Street. Yung Jiufen Old Street naman guys, para siyang Macau 5. So, kung nakapunta na kayo ng Macau guys, bago kayo makarating sa The Ruins, ali siya na puro nagtitinda. So, maraming kainan, maraming restaurant, maraming souvenir shop. Masikip lang siya. Yung famous Jiufen guys, ito yung itsura niya. So, tuwing gabi, ganito yung itsura niya. Though hindi namin to naantay kasi nga medyo maliwanag pa nung umalis kami dito sa may Jiufen. At we also tried the Jiufen Tea House. It's one of the best tea. At dahil doon natuto akong magsangkap ng tsaa. Then mga bandang 4:30 in the afternoon, yung call time namin para bumalik na kami sa may Taipei. Pagdating namin ng Taipei guys, dumiretso ulit kami sa Ximending Night Market kasi doon kami binaba nung bus namin at doon na rin kami nag-dinner. And it's our 4th day here in Taipei. And our 4th day guys, ang unang ginawa namin ay ang sumakay ng Maokong Gondola or yung cable car. Itong cable car naman ito guys, hindi siya yung tipong pang turista. I mean, one of Taipei's mode of transportation siya. Kasi ano siya, may station talaga siya, like may hinto-hinto. Ganun siya. So, pwede ka mag-exit doon kung mayroon kang gustong puntahan doon. Actually, nakapag-book kami ng ticket na to sa Klook. Pero guys, si Klook hindi siya agad nagko-confirm about sa gondola. If I were you guys, wala namang pila dito, mag-book na lang kayo ng direct doon sa mismong station kaysa sa mag-book kayo sa Klook kasi walang difference po yung price nila. Actually, mas mahal pa siya ng mga 50 pesos kay Klook kaysa pag nag-book kayo direct doon. Sa gondola guys, ay makita mo naman ay ang bulbundukin ng Maokong. So, bulbundukin siya plus dagat. Ganun. Sobrang ganda, sobrang taas, at sobrang haba niya. Then, after namin mag-gondola, dumiretso na kami dito sa may Taipei Zoo. Dito sa Taipei Zoo, guys, ang ganda ng zoo nila. Pero guys, dito sa Taipei Zoo, kailangan mo ilaan talaga yung kalahati ng araw mo. Kasi kami ng asawa ko, 10 AM kami nakarating dito. At tatapos kami ng 3 PM maglakad. 5 hours kami naglalakad kasi ang total hectares po ng zoo na to ay 165 hectares. Then, more than 90 po yung develop or yung gamit na. Sobrang sakit ang legs namin after namin magala to. Pero guys, sobrang worth it kasi ang dahil makitang animals na hindi mo talaga makikita dito sa
Pilipinas. Ang entrance fee dito sa may Taipei Zoo ay 60 NTD per person. Then after na mag-Taipei Zoo, guys, dumiretso na kami sa may Taipei 101. Unfortunately, guys, sobrang pangit ng weather that time. And if I were you guys, before kayo mag-book ng Taipei 101, make sure na maganda yung klima para hindi sayang yung pera nyo kasi medyo pricey din yung entrance fee dito. Day before naman nyo planong pumunta ng Taipei 101, pwede naman kayo mag-book sa Klook at para hindi na rin sayang yung ibabayad nyo kasi wala talaga akong makikita. Pwede nyo naman bisitahin sa Taipei 101 kahit pangit yung panahon dahil meron namang mall dito sa loob ng building na to. Pwede nyo rin palang puntahan yung tuned mass dumper or yung wind dumping ball. After namin mag-Taipei 101, nag-Rauhe night market naman kami. Si Rauhe night market naman, guys, more on food siya. Marami ka makikita ng Michelin stores dito. Parang siyang alley na sobrang luwang. Hindi siya crowded, pero sobrang daming nagtitinda ng pagkain. Yes, and on our 5th day here in Taiwan, binisita naman namin yung Xinbei 2 Thermal Valley or yung Hot Spring Valley nila. Ito nga pala, guys, parang sa 38 minutes yung biyaniyahin namin papunta dito. At sobrang worth it din niya kasi kahit medyo malayo siya, ang ganda nung place. Like, ang lawak nung hot spring. At kung makikita nyo, guys, puro matatanda po yung mga na pupunta dito. Siguro dahil malamig sa Taipei. Tapos yun yung pampainit nila. So, ang dami ding benefits nung hot spring dito. But, kung gusto nyo mag-swim dito, pwede din naman. Meron kasi dito mga public hot spring at yung mga private hot spring. But, guys, expect nyo na, guys, sa pag-public hot spring, mas marami po ang mga naka-deep kaysa sa mga private hot spring. Pero sa mismong Thermal Valley, guys, bawal ka doon mag-swim kasi umaabot po ng 436 degrees Celsius po yung init ng tubig. So, baka pag-angat nyo, sulong na kayo. Bago nga pala makapasok dito, guys, meron dito na parang pwede ka mag-wash ng hands. Nagdala tubig na yan dun sa hot spring mismo. At sabi dito, pag daw nag-wash ka ng hands doon, nakaka-relax siya ng mind, ng body, ng bones, and nakakapagtabo siya ng bad spirit, ng mga bad luck. So, it's a fortune. It's a must try in Taipei as well. Meron natin pala kami isang na-book sa Klook na hindi namin napuntahan, ang National Palace Museum Northern Branch. So, kung meron pa kayong time, pwede yung puntahan to. Ba't kami hindi namin siya pinuntahan? Kasi nga, maulan dito, hindi ganun kaganda yung panahon, tapos, ang layo pa niya. So, baka hindi na namin ma-manage yung ulan, yung time, kasi departure day na namin tonight. Inalata lang namin yung time namin para bumili kami ng pasalubong, mag-relax, at matulog ngayon before kami mag-depart. At ang departure time nga pala namin sa may Taipei, guys, ay 2:15 in the morning with the flight number 5J315. Then, mag-a-arrive siya sa Manila ng mga bandang 4:40 in the morning. At kung mapapansin nyo, guys, naka-trench coat ako kasi sobrang lamig dito sa may Taiwan. Nag-15 degrees, 14 degrees, pag mga bandang November to December. And one more advice, guys, pag pupunta pala kayo ng Taiwan, check nyo ng maigi kung ano nga ba yung temperature na lugar na pupuntahan nyo. Kasi may part na hindi malamig, may part na sobrang lamig, may part na sakto lang, ganun. At para ma-ready nyo din yung mga damit na kailangan nyong gamitin. At kung tatanungin nyo ko kung ano ang masasabi ko dito sa Taiwan, ang masasabi ko lang dito sa Taiwan, guys, ang ganda ng bansa na to, malinis, guys. Tapos, disiplinado yung mga driver. Ang ganda nung nung transportation, like MRT taxi. Hindi masungit yung mga tao dito. Kahit yung mga may edad na, like yung mga lolo at lola dito, hindi sila masusungit at smiling face pa rin sila kahit may edad na. At ang Taiwan, guys, ay isa sa mga bansa na pupuntahan ko kasi ang mura dito, guys. Sobrang mura lang. Like kami ng asawa ko, yung pocket money lang namin ay nasa 20,000 for 2. Kasyang-kasya na siya for 5 days. At ang napamahal lang sa amin ay yung nag-taxi kami from Taichung hanggang doon sa Songshe Flower Market. Yun lang yung pinakamataas namin na expenses bukod sa namin, sa mga pasalubong. Good thing din, nanalo din ako nito. Kasi kung di ako nanalo nito, hindi niya mapapalis yung mga expenses ko like sa transpo, sa mga souvenirs, sa mga ibang pasalubong, ganyan. Ang laking bagay nito. At ang total expenses na nagastos namin dito sa Taiwan ay that's it for today, guys. And if you like this, just give me a thumbs up, subscribe to my channel, turn on the notification bell, share this video, at kung meron pa kayong gusto puntahan, tikman, i-try natin, just comment down below. And I'll see you on my next vlog. Bye!